natin. Bakit tayo nag-celebrate? Dahil tayo ay isa sa kanyang iniligtas. Amen? Kaya sa umagang ito, patuloy natin patuloy natin pagbulay-bulayan ang ating Panginoon na siya ay ipinanganak at siya ay ipinanganak sa buong mundo. Kung wala si Kristo, wala tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya magpanat tayo sa umagang ito dahil tayo nanampalataya. Maraming mga tao o maraming mga religion na hindi siya nagsilibot. Pero tayo isilib natin dahil kinikilala natin ang Diyos. Kinikilala natin si Kristo bilang Diyos natin sa pagkita. Amen? Kaya sa umagang ito, ang topic natin, pinarahan una, pinarahan si Jesus, pag-aralan natin, na siya ipinarahan naman. Pagkadako naman dahil yung siya ay lumaki na siya ay inaalay dinala sa templo. Inaalay sa ato dinala sa templo. Ang ating text may mabasa natin dito sa Luke chapter 2. Sa Luke chapter 2, wala dito hanggang 34. So, babasahin ko ang dito sa katayang manalangin. Babasahin ko muna ang verse na ito. Ito ang ating pag-aralan sa umaga ito. Ang sabi dito nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya sa paglilinis, ayon sa kautusan ni Moses, pumunta sila sa Jerusalem, dinala nila ang sanggol upang iharap sa Diyos. Pagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga ng Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kasulatan sa kautusan ng Panginoon. Magkaparis na ibong bato-bato o kaya dalawang inakay na kalapati. 25. May isang tao noon sa Jerusalem na ang panganay Simeon. Isang lalaki matuwid, may takot sa Diyos. Naghihintay sa katubusan ng Israel na sa kanyang Espiritu Santo. Sa 26, ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamatay hanggat hindi niya makita ang Kristo na ipinako ng Panginoon. 27, sa pagnuway ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ayon sa initakda ng kautusan. 28, kinarga ni Simeon ang sanggol pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. 29, ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang iyong abang alipin. Yun ang iyong alipin ay yun sa iyong pangako. 30, yamang nakita ko na po ang sa aking mga mata ang iyong pagliligtas na inyong ihanda para sa lahat ng bansa. Ito ay liwanag na tumatanglaw sa mga hintil at nagbibigay dangal sa inyong bansang Israel. 33. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. 34. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikakapahamak o sa ikakaligtas ng marami sa Israel. Siya ang maging tanda mula sa Diyos, ngunit tuligsain siya ng marami. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat mo Diyos sa mga ito na pagkabuti mo, God. Hayaan mo, God, ang salita mo ang aming pag-aralan sa mga ito, basbasan ito. Upang unawaan namin, upang ilagay sa aming puso, God, ang kahalagahan ng mga salitang ito, na kung saan ang aming Panginoon ay inaalay sa iyo, nung siya pa'y sanggol. Maraming salamat po Diyos. At dalangin ko God sa mga buksan mo ang aming mga puso at isipan sa mga.
na ang mga salita na dalo sa bagay ito ay tumimo sa aming mga puso at ito ay Diyos aming pamuhay habang nandito pa po sa mundo. Maraming salamat po God. Pinupuri kami, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palakpakan natin, Panginoon. Dito ang pamagat na ginawa dito, Jesus dedicated his life to para sa atin. Kaya sa umaga ito, nung Jesus, nung ipinanganak siya, mga ilang linggo, sabi sa 6 na linggo o higit yun ang dumating ang Kapaskuhan, pagsilibag ng unang ng Paskwa. Kaya dinala nila si Jesus. Ang sabi nung binasa ng dito, dinala ng mag-asawa si Jesus doon sa templo upang iharap sa Diyos. Upang iharap sa Diyos. So ang ibig sabihin na ang ating Panginoon Jesus, nung siya ay nagkatawang tao, na bilang tao, inaalay ng mga magulang ang mga bata sa Panginoon. Ganon din sa ating religion na ang lahat ng bata ay kailangan natin ialay sa Panginoon. At hindi lamang lang, dinala ni Jesus sa kwento, dinala ni Jesus doon ang bata upang iharap sa Panginoon. So, iharap. Ang ibig sabihin, ipagkatiwala sa Diyos ang buhay ng bata. Ipinagkatiwala ni Jesus sa kanyang buhay na siya ay nakatawang tao, na alam niya na siya ay sinugo upang tubusin ang sanlibutan. Ang sabi niya sa ating binasa doon sabi doon sa chapter 23, ang sabi doon, verse 23, sabi na, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki ay kailangan ibibigay sa italaga ng Panginoon. Kailan ba ito nagmula? Itong bawat panganay na ialay. Ito ay kautusan mula sa Diyos, mula nung ang sabi doon sa ating kasulat doon sa ating binasa, ang sabi na doon sa Numbers, verse chapter 3, verse 13, ang sabi doon, sinabi niyang ating Panginoon niya, akin ang lahat ng panganay. Mula ng lipulin, ito yung mula nung lipulin ang mga panganay ng Israel. Kaya sabi niya, akin ang lahat ng panganay. Nung mula ko lipulin ang lahat ng panganay sa Ehipto. So, ibig sabihin, dito nagsimbolo lahat ng panganay. So, ang ibig sabihin, ang sabi nito sa Numbers 30 verse 13, akin ang panganay, tao man o hayop, lahat ng panganay na lalaki. Kaya si ating Panginoon Kristo bilang panganay ay inihandog nila. Inihandog nila sa Panginoon. Sa ating mga buhay, mga panganay na lalaki. Siguro sa atin, sino ba mga panganay? At yung magpasalamat tayo para sa Panginoon talaga lahat ng panganay na lalaki. Ako din nagpasalamat sa Diyos. Bakit? Dahil ako din panganay. At ako nagpasalamat sa Diyos na ako tinawag ng Diyos. Kung hindi ako tinawag ng Diyos, nandun ako sa kapahamakan. Kaya nagpasalamat tayo. Lahat ng panganay na lalaki ay tinawag ng Diyos. Kaya si Jesus, bilang panganay lalaki ay dinala sa templo. At hindi lamang dyan, ang sabi sa ating Panginoong Jesucristo, na naghandog din sila. Sa atin, di ba, kung pagkain, naghandog din sila ng, ano inhandog nila? Yung, sabi sa dito ng ibong bato-bato. Ano ba yung ibong bato-bato? Alam niyo yun? Isang lahit ng kalapati. Alam mo yung ibong na yan?
habang parang maliit siya. Kaya pala habang siya maliit pala, hindi ko pa makita yung tunay niya anyo. Hanggang habang siya malaki, ay ito mo na makita ang tunay niya. At habang lumaki, mayroon siyang tumutubo doon sa liig na itim sa kaputi. At yun ang hanggang sumaga, doon ang nagpapaganda sa kanya. Yung bakit yung simbolo na inihandog ng ating nila ni Maria? Ang kasi dahil ang ibon ito ay napaganda. Ang ibig sabihin, kapag ang isang bata ay inaalay sa Panginoon, kapag ang Panginoon naman unti-unti lumalago at unti-unti siya, ang relasyon niya sa Diyos ay maging tunay. Kaya napakahalaga sa atin na yung ating mga anak, yung mga ating mga kabataan, wala pa yung mga panganay. Lahat ng anak, malalaki man o babae sa parang ngayon, kailangan i-alay natin sa Diyos upang pagpalain gabayan ng Diyos habang selula, kagaya ni Jesus na siya ay ginagabayan ng Diyos naman sapagkat siya ay anak ng Diyos. At hindi lamang yan, ang sabi, ang naghandog kay Jesus ay si Simeon. Kailan ba si Simeon? Si Simeon ay isang matuwid na tao. May takot sa Diyos. At siya ay puspos ng banal na espiritu. So ang ibig sabihin, ang tao nito, ito ay naghantay siya sa Panginoon. Ang banal na espiritu nang usap sa kanya na hindi ikaw mamatay habang hindi mo nakita, habang hindi mo inaalay ang ating Panginoon. Nung nakita niya na doon sa templo, nakita niya ang ating Panginoon Jesus, naganap, natuwa si Simeon. Kaya natin si Simeon, nung inaalay niya, sabi na inaalay niya doon sa verse 8, inaalay niya ang ating Panginoon Jesus, dinarga ng ating Panginoon. At siya ay nagpupuri at nagpasalamat sa Diyos. At inihandog, inaalay natin Panginoon. Sa atin, nasanay na tayo na pupunta tayo doon dahil may binyag. Sa ating mga Christian, alam natin ang salita ng Diyos. Ang bata ay kailangan natin ididikit sa Panginoon. I-alay, hindi yung sa binyagan. Makita natin si Samuel, tinalong niya ang bata. Sino naka-observe sa atin kapag tayo kinakarga ng pastor ang bata at inaalay? Ganun ang pamaraan. Hindi yung pabautismuhan natin ang bata. Diba? Yun ang sabihin natin na bautismuhan ang bata. Pero dito pinakita, sa aral na ito, pinakita na ang bata ay kailangang ialay sa Diyos. Hindi bautismuhan. Kasi ang bautismo para lamang sa mga taong nakaalam na sa mabuti at masama. Amen? Kaya sa ating mga pag-alaga natin na napakahalaga na ang ating buhay ialay din sa Panginoon. Ang batang ito si Jesus, inaalay niya. Si Simeon, inaalay niya. Nung nakita ni Simeon, ang sabi sa pangalan sa kanil, nakita ni Simeon kung ano, nakita ni Simeon kung sino ang batang ito. Ang batang ito, sabi ni Simeon, ang batang ito, sabi noon, si Jesus ang tagapaliwas at liwanag sa atin. Nakita ni Simeon, kaya pinaprapisay na ang batang ito yung magtubos sa Israel at sa mga hintil. Ang sinabi nito sa Biblia, ang sinabi niya dito sa basahin ko na sa 30 hanggang 32, sabi niya dito, yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagligtas, 31, na inyong inhanda sa laban sa lahat ng bansa, ito po ay liwanag na nagtanglaw sa mga hintil at nagbibigay dangal sa bansang Israel. So ang ating Panginoon Jesus, siya ay nakatawan, siya ay pinanganak upang tubusin hindi lamang yung mga bansang Israel, pati
pati din ang mga hintil. Tayo, ang mga hintil, mapalad tayo dahil tayo nanampalataya sa ating Diyos. Mapalad tayo dahil tayo nanampalataya kay Kristo. Na nasama tayo sa kaligtasan. Nasama tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang mga tao so doon na hindi sila nanampalataya kay Kristo. Kaya mapalad tayo na bagamat anumang picture pa sa sinisilibrate natin ang pagpanganakan natin po Diyos. Ito ang mahalaga na sinilip. Nagpasalamat tayo sa Diyos na kung wala si Kristo, wala tayo. Wala tayong kalahiran at buhay na walang hanggan. Yung mga natin wala. Kaya magpasalamat tayo dahil dito. Siya ay banat. Si Jesus, ang sinabi pa ni Simeon kay Jesus, ang sabi pa niya, ang sabi sa 34, ano sabi niya? Ang sabi ni Jesus doon sa 34, sa verse 34 na, si Jesus ay nakatalaga sa ikapahamak o ikakaligtas. So doon pala makita, ang ating Panginoon Kristo ay itinalaga ng Diyos sa ikakapahamak at ikakaligtas ng tao. Subukan tayo. Dahil hindi na tayo nakasali sa napapahamak. Tayo ay niligtas dahil tayo ay nanampalataya at nagtiwala kay Kristo. Tinanggap natin sila bilang Panginoon. At tayo ngayon kasama tayong naligtas at may buhay ng mga. Tayo mga hintil, mapalad tayo. Dahil dito pala sinabi sa Biblia, kasali tayo na inaalay, siya na kasali, inaalay na kinabuhay para naman sa ating katubo sa ating kaligtasan. Amen? Pangalawa, iniligtas ang tao, iniligtas ni Jesus sa kadiliman. Kaya si Kristo siya ang liwanag. Amen? Kaya siya pumunta sa mundo ito dahil nakita na ang kadiliman ng tao dahil sa kasalanan. Kaya si Kristo ay pumunta, siya ay liwanag. Ang lahat ng nanampalataya tumanggap kay Kristo, magkaroon siya ng liwanag sa buhay. Amen? Magkaroon siya ng liwanag at maunawaan niya ang Diyos at matanggap niya ang tunay na kapayapaan. Amen? Sa buhay ko, akala ko noon, yung tunay na kagalakan, ang kapayapaan ay mahanap ko sa mundo ito. Alam mo, sa puso pa na natin, mayroon yan talagang puwang. May puwang talaga dyan. Nung ako hindi pa nakakilala kay Kristo, yung talaga hinanap ko, gusto ko yung mga kagalakan at tunay na madamdaman ko. Kaya dinaan ko sa lahat ng bisyo. Pero hindi pala noon. Ang sabi sa Awit 37 verse 4, doon pala natin matagpuan ang tunay na kagalakan kay Kristo. Kapag si Kristo na tinanggap natin, doon natin matagpuan ang tunay na kapayapaan. Amen? Tunay na kapayapaan. Kung tayo noon, kung magka-problema, madali lang. Sabi, pag ako magka-problema, punta lang ko doon sa bar, inom ka mawala. Pero hindi pa na mawala. Pagkatapos kinubukan, nandun pa rin ang problema. Iba kapag si Kristo ang nasa atin, ang mga problema ay mawala at tayo ay bigyan ng tunay na kapayapaan. Amen! Yan ang natin sa Kristo. Yan ang Kristo. Na ang mga tao ililigtas para tayo dahil dato ay nasa kadiliman. Ngayon ay nasa liwanag na tayo ng ating Panginoon Kristo. Amen? Magpasalamat tayo. Kung sa nagdanat yung sa nagdanat 24, bilang mga Kristiyano, kung mayroon man tayong sa atin kasi mayroon kasi ganun, mayroon pang isipin at ikuan ng Panginoon. Nasa dating na 2025, ano man ating mga pagkakulang sa nagdaang mga araw ay mapunuan natin sa darating niyang bagong taon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pangatlo, si Kristo, inaalay niya ang kanyang buhay para naman sa atin.
Amen? Inaalay niya ang kanyang buhay para lamang tayo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo ito ngayon. At ang nais din ng Diyos sa atin, na ialay din natin ang ating buhay sa Diyos. Amen? Kung si Kristo nag-alay ng kanyang buhay para sa atin, tayo din ay mag-alay ng kanyang buhay para sa Kanya, sa pagligtas at pagbigay natin ng buhay. Amen? Ang sabi sa Roma chapter 12, verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat ng pagsama. Alay. So ang ibig sabihin sa taong ito, tanda natin, malapit na babalik ng ating Panginoon Kristo. Malapit na babalik. Nakita natin dito ang talagang mga kaguluhan. Hindi tayo magkakapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi na tayo magbulat. Dahil nakasulat na lahat dito sa Biblia, lalo na sa kapahayag sa Revelation, nakasulat na. At sinabi na ni Jesus, ngunit ang kanyang pagbabalik ay hindi natin alam. Kaya kailangan ito, lagi tayong maging handa. Amen? Kaya ialay nga natin ating buhay. At hindi lang mag-ialay. Ang sabi ng Diyos, ang sabi niya na pananatilingin natin matanin natin na walang dungis o kapintasan ang buo nating pagkatao hanggang sa pagbabalik namin. Ang sabi doon sa 1 Corinthians 5:23, ang sabi niya doon sa 1 Corinthians, naway lubusan ninyong gawing banal ng Diyos na siyang namigay ng kapayapaan, naway pananitin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ang buo nating katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik natin. Amen? Kailangan iwan natin, sikapin natin. Dahil ang espiritu natin, ang espiritu ng tao, ito yung nabunagin. Noon tinanggap natin si Kristo, nandun kaagad yung tatak ng espiritu. Ito yung nabunagin. At ang ating kaluluwa, ito naman ang ating kaluluwa, ito yung husgahan. Ang ating katawan ay babalik sa lupa. Ngunit tandaan natin, ang pangako natin Panginoon, lahat ng nanampalataya kay Kristo sa kanyang pagbabalik, buhay man o patay, ay bubuhay muli kasama ni Kristo. Amen? Bubuhay tayo muli kasama ni Kristo. At isa tayo sa pangako niya sa John chapter 14, chapter 1 to 3, na siya ay naghanda na ngayon sa lahat ng mga taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. May inihanda ng Diyos na mansyon doon sa langit. Amen? Si Kristo ay naghanda na para sa atin. At siya'y babalik upang tayo kukunin. Tayong mga natiling tapat hanggang wakas. Diba? Ang sabi sa Matthew, chapter 24 verse 13, ang natiling tapat hanggang wakas siya lamang ang maliligtas. So tayo, huwag na tayo mga natiling tapat. Manatiling tayo tapat hanggang sa pagbalik natin Panginoon. Amen? At ang sabi pa doon, na huwag, dahil tayo mga anak nila, huwag na tayong makiayon pa sa takbo sa mundong ito. Kaya ito ang maging hadlang sa atin upang hindi tayo makarating sa langit. Bagamat natanggap natin ang kaligtasan, tandaan natin, tayo habang nandito pa tayo sa lupa, hindi ang si Satanas na ikaw ay tuksuin upang ikaw makagawa ng kasalanan, upang ikaw ay maputol ang iyong relasyon sa Diyos. Ngunit tandaan natin, lagi tayo magbasa ng salita ng Diyos.
Sa panahon ito, kailangan natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito ang nagtuturo ng katotohanan. Ito ang nagturo sa atin upang ang landas sa ating daanan ay siya ang maging gabay ng salita ng Diyos. Diba? Ang salita sabi sa 105, ang salita ng Diyos ang siyang landas ng gabay ng para sa atin. Pag hindi tayo matisod sa mundo ito. Amen? Nang sabi doon na huwag na tayong magkayon. Nang sabi doon, sabi sa Roma 12, verse 12, verse 2, huwag makiayon sa takbo sa mundo ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-isip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap at kalooban. Huwag kayo, tuwigan na katala natin, binago na tayo ng Diyos. Hayaan na huwag natin mag-iaabot sa mundo ito. Dahil ang mundo ito, ginagamit ni Satanas upang tayo ay matukso. Huwag natin matayo. Dahil daling na tayo sa mundo ito. Galing na tayo sa kadiliman. At tayo ngayon ay dinala na inilipat ng Diyos doon sa liwanag. Mula sa kadiliman doon sa liwanag. At huwag natin babalik pa doon. At kailangan manatili tayo. At huwag na tayo makiayon pa sa takbo sa mundo ito. Dahil ang nais ng Diyos. Okay, dito tayo mga taga-DHB mga family. Ang nais ng Diyos. Tayo ay magsama-sama doon sa langit. Amen? Doon sa kaharian ni Kristo. Amen? Kasi ang sabi ni Kristo, kung saan siya, kailangan din ang lahat ng mananampalataya ng mga anak niya, ay nandoon din tayo. Amen? Ang pangako ni Kristo, hawakan natin yan. Ang nais na kung saan siya, nandoon tayo. Dahil ayaw na tayo mapahamak doon. Ayaw na tayo mapahamak doon sa infierno. Kaso ko sa namin, dalawa lamang. Ang sabi ko, dalawa lamang mapunta ng tao. May sinisiran ako. Ayaw na maniwala na yung dalawa lamang ang puntahan ng tao. Langit at infierno. 200 lamang ang dinaanan ng kasunod ito. At mapalat tayo. Dahil isa tayo na nabago ang ating daan. Ang daan natin ngayon ay papunta na sa langit. Amen? Alakpakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Dito, ang sabi niya dito sa pangatlo, ang sabi niya doon, mamuhay tayo ayon sa Espiritu sa Banal na Espiritu. Upang mapagtagumpayan natin ang mga sa mundong ito, hayaan natin na ang Banal na Espiritu ang siyang maghari sa atin at siyang magpuso sa atin, ang siyang magabay sa atin. Alam natin, ang Banal na Espiritu siya ay banal. Talagang banal. Kapag mayroon siyang nakita sa ating mga puso, isipan, hindi siya makakilos. Kaya nandun siya. Kaya hindi siya makakilos. Makakilos lamang siya kapag ang mga anumang nagawa natin kasalanan. Kaya natin, habang nandito pa sa mundo ito, magkasala pa rin tayo. Amen? Subject pa yung pagkasala pa rin tayo. Sa isip pa lang, salita. Sa isip pa rin, nakasala na tayo. Lalo na yung mga lalaki, dahil tayo magkakasala. Sa isip pa lang, sa mata, sa bibig. Ang bibig talaga ito ang sabi doon, parang apoy, parang yung sinisira ang tao. Kung ikaw mayroong masira sa'yo, sisirain ka. Gagamitin ng diablo ang isang tao upang ikaw panghinaan doon. Bagamat ikaw gumawa ng mabuti sa iyong kapwa, pero gagamitin ka ng tao, di ikaw gawin masama. Pero tanda natin, kapag tayo may ilapusta dahil kay Kristo, mapalad tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. Amen? Dahil kay Kristo, kapag tayo ilapusta, tanda natin, dahil tanggap tayo ng gantimpala. Amen? Katanggap tayo ng gantimpala sa langit. Kaya sabi ko noon, na tayo mga Kristiano, makatanggap na tayo may isang corona naman. Yung crown of life, na manatili dapat hanggang mamatay, hanggang kamatayan. Matanggap pa rin tayo ng the crown of life. Amen? Ang sabi na doon sa Galatia 5 verse 16, sinabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbigyan
ang pagnasa ng laman. So, tayo ang nais ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos, upang makarating tayo doon sa Kanya, masama tayo magpupuri. Tanan natin, ako natuwa sa mga youth. Tanan natin, mga sumisibig sa langit, wala natin ibang gawin, kundi magpuri na naman sa Diyos. Kaya habang nandito pa tayo sa muro ito, tinuruan tayo paano pagpuri sa Diyos. Kaya yung mga music na tuwag ka na habang sila sumasayaw. Dahil pagdating dito sa langit, tayo magpuri sa sayaw sa Panginoon. Wala natin ibang gagawin. Amen. At doon sa langit, wala nang gabi. Wala nang gabi. Dahil doon ang kalawatianan ng Diyos ang siyang nagliwanag sa atin. Pero mo talaga, isipin natin ang mga bagay. Sabi nyo na school sa chapter verse 2. Huwag natin isipin yung mga bagay dito sa panlupa. Ang isipin natin yung mga bagay na sa langit. Yung mga bagay sa ano na sa langit, napakasama natin ng Diyos. Makasama tayo sa inyong kaharian. Yun ang isipin natin lagi. Kaya minsan sa buhay ko, ako magkasalamat sa Diyos kapag tayo, lahat naman tayo magkaroon talaga ng panghina. Pero pag-isipin natin yung kabutihan ng Diyos, isipin natin yung mga bagay na nasa langit, hindi natin na, Lord, mangita ka tayo ng sorry dahil, Lord, sorry dahil nakalimutan kita. Pero ang isipin natin na makasama natin si Kristo, yung pangako niya makasama din sa langit. Yan ang pinakahalaga, amen? Na mamuhay tayo ayon sa Espiritu at hindi sa laman. Hindi sa laman. Dahil itong mga makamundo. At ito ang maging hadlang sa atin upang hindi tayo makarating doon sa langit. Tandaan natin, nais ng Diablo. Alam ba natin na ang lahat ng nagbalik tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sa buhay, si Satanas may isang inasahin sa iyo. Isang demonyo. May isang inasahin. Kaya sabi mo, ano sabi sa 1 Peter 5:8? Na para siyang iyon na matingon na sa mga paligid. Kapag nakita sa atin na mayroon tayong ginawa ng kasalanan, doon na siya papasok. Kapag nakita natin hindi na tayo nanalangin, hindi na tayo nagbasa ng Biblia, doon na papasok ang kaaway. Kaya huwag natin ang salita ng Diyos na pagkalaga sa atin. Lalo na ngayon, na marami nang nangangaral na hindi ayon sa salita ng Diyos. Wala sa salita ng Diyos. Kapag iba nangangaral, wala na. Hindi na makita. Di ba? Kagaya nung si Pablo nangaral doon sa Berea, doon sa Gawa 17, Gawa 79, nasabi doon nangaral si Pablo, yung mga taga-Berea, talagang lagi na sinaresik ang salita ng Diyos. Noong nangaral si Pablo, tinignan niya kung totoo ang sinasabi, tinignan sa Bible. Noong nakita niya na galing sa Bible ang Theodore, tinanggap nila ang tsuro. Para sa atin, kung wala tayong alam sa Biblia, kung sino mang magtuturo sa atin, tinatanggap natin, dahil wala tayong alam. Pero kung tayo may alam sa salita ng Diyos, hindi tayo maligaw. Sasamahan tayo ng Diyos at kanyang banal na Espiritu. Dahil ang Espiritu ng Diyos, ang sabi na, ang Espiritu ng Diyos, sabi sa Ezekiel 36 verse 27, ang sabi niya, kailangan natin ang Espiritu. Ang sabi niya, Ezekiel 37, ang Espiritu ang maging nagbagay sa atin. Dinikyan natin ang Espiritu. Dahil bago ang Espiritu na ng Diyos ang nagkontrol sa atin. Dahil si Kristo ay nasa atin, ang Espiritu na ng Diyos ang nagkontrol sa atin. Ang mga taong walang personal na relasyon kay Kristo, hindi kumikala kay Kristo, patay ang kanang Espiritu, ang Espiritu nagkontrol na, ang Espiritu ni Satan. Kaya tayo ngayon, mapalad tayo, dahil ang nagkontrol sa atin ang banal na Espiritu. Yan, panapalan yan, ipanalangin sa Panginoon, ay hayaan natin ang banal na Espiritu ang siyang magpupo sa atin at siyang magkabay sa atin upang hindi tayo manigaw, upang makarating tayo doon sa kaharian ng Diyos. Sa ating pag-asing magpasalamat tayo. Kaya sa umagang ito, kailangan sa ating mga buhay, sabi kung si Jesus ay naalay kanyang buhay, ganoon din sa atin kung tayo may mag-anak.
ialay natin sa Panginoon. Kaya ako din magpasalamat sa Diyos dahil dito sa salita ng Diyos, doon ko natutunan ang katotohanan. Kaya magbasa tayo. Eh siya nga kayo, high-tech na. Alam ko, ang Bible nilagay na sa cellphone. May nga ako sa cellphone na. Pero hindi ko pa rin, nagdala pa rin ako ng salita ng Diyos. Kadali pa rin ng salita ng Diyos. Dahil ito talaga ang, bagamat nasa amin, babasahin natin. Kung nasa ating masip, babasahin natin. Mag-download tayo. Hindi kayo kung ano lang i-download sa cellphone natin. Ang iba kasi kung ano lang i-download. Ang i-download natin ay ang salita ng Diyos. Upang mabasa natin ang Amen? Harap ka ng Panginoon. Ang sabi sa, dito naman sa conclusion, ang sabi niya sa Colossians chapter 1 verse 23, subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. Tama? Kailangan ninyong matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. So, yung ano ba yung magandang balita? Yung magandang balita, yung si Kristo ay pinanganak. At siya'y nag-alay, siya'y namatay at nabuhay muli. Yung magandang balita na sinasabi ni Biblia, Amen. Yun yung magandang balita na nagdala sa atin. Na itong pananampalataya, ang sabi doon, manatili kayong tapat sa ating pananampalataya at huwag natin ang pananampalataya ay magpanghinala doon, di ba? Ang sabi niya doon na huwag mawala. Ano ba yung mawala sa atin? Huwag mawala yung nasa atin. Ano ba yung nasa atin? Ang ibigay sa atin ng Diyos, yung kaligtasan, buhay no langgan, yung ang ibigay sa atin, yung kasiguruhan natin na mapunta sa langit, yung nasa atin. Ito yung pananampalataya. Yung pananampalataya, ito yung susi kung bakit tayo naligtas dahil kay Kristo tayo nananampalataya. Amen? Kaya ito ang nais ng Diyos na hindi mawala sa atin, yung pananampalataya. Kapag wala na sa atin pananampalataya, doon na magkaroon ng pagpapangina. Pero ang nais ng Diyos, ang sabi niya na nais na huwag pabayaang mawala ang pag-asa na dulot ng magandang balita. Ano ba yung pag-asa? Yung pinangako ni Jesus na babalik siya. Kunin tayo. Kaya kung saan siya nais din naroon tayo. Kung saan ako, naroon kayo. At ang sabi niya, si Pablo ay ang lingkod para sa magandang balita ito. Ang sabi doon sa Revelation chapter 3 verse 11, ang sabi niya doon, darating ako sa lalong madaling panahon. So, ang ating Panginoon Jesus ay darating na sa lalong madaling panahon. Malapit na. Sabi na, darating ako sa lalong madaling panahon. Kaya, ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi magaw ni naman ang iyong gantimpala. Ingatan natin ang nasa atin. Yung gantimpala ng buhay ng langgan. Ingatan natin, sino bang agaw nito? Siyempre ang kaway, si Satan, alam na natin yan. Satan ang agaw nito, nais ang agawin sa atin yung gantimpala, yung buhay ng langgan. Huwag natin hayaan. Amen? Manatili tayo sa presensya ng Diyos. Manatili tayong magpuri, magpasalamat sa Diyos. Manatili tayo ang banal na Espiritu ang siyang maggabay sa atin habang nandito po sa buhay nito, sa mundo ito. Amen? Palagpagayin ng Panginoon dahil sa umagang ito, ang nais ng Diyos sa atin, i-alay natin ang ating buhay. Dahil si Kristo ang nag-alay kay unang buhay para sa atin. Kaya ang nais din ng Diyos, i-alay natin ang ating buhay kay Kristo. Na walang kapigtasan ang buhay ng tao. At hindi tayo umayon sa takbo sa mundo ito. Amen? At manatili tayo kailangan ang gabay ng banal na Espiritu ang magabay sa atin. Amen? Harapakan natin ang Panginoon tayo at awit tayo isang ayon kung sa ganyan inawit natin. Tapos sa tayong manalangin. Kaya na rin sa umaga ito, patuloy natin pagbulay-bulayan ang nakaraang mga araw. Kung anuman ang nagawa natin pagkukulag sa Diyos sa umaga sa nagdaang mga araw, kaya natin sa dadating na bagong taon
ito ating makukuha. Hallelujah. Awit, awit ay isang awit. Dapat ay wala namin. Itaas sa aming Yes, Lord. Itaas ang tingin. itaas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Yes, ikaw lamang o Diyos sa aming buhay. Sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Yes, hallelujah. Dahilan mo'y ipapabantayan. Pupurihin ka namin o Diyos sa umaga ito. Ang iyong kalahatian o God, hallelujah, ang kanakarin at ang iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa oras sa iyong mensahe sa umaga ito. Ayan mo God, ang mensahe na binigay mo sa amin sa umaga ito. Ito'y tuloy mo sa aming mga puso at ito'y aming ipamumuhay araw-araw sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat at dalangin ko Diyos sa nagdaan ng mga araw, Panginoon, na anuman ang aming mga pagkukulang nagawa sa iyo, anuman ang aming mga pagkasalan na kulang sa iyo, hayaan mo, Diyos, sa darating na bagong taon, baguhin mo ang aming pamumuhay, baguhin mo ang aming mga puso, baguhin mo ang aming espiritu, upang kami, O Diyos, makasunod sa iyong kalooban. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin sa pinapasalamatan sa mga ito
Kaya sa iyo namin ng Diyos, binalik ang lahat ng kapurihan. Kalasan at pasalamat. Sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Manatili po muna tayo nakatayo para po sa ating Santa Cena. Ay lahat daw po muna yung maupo. Natawagan ko po ang nagbibigay po sa atin walang iba kundi si Pastor Rudy.